This is Mami Iza. Welcome to my channel, Mami Iza and Izaak Vlog. For today's video, ayan, nandito tayo sa very controversial na Bukana Bridge. Ayun, kita nyo? Yan, malapit na no. So, kunting lakad na lang. So, malapit na tayo dyan sa napaka-controversial na bridge na yan. So, dito muna tayo. Ikot-ikot muna tayo dito. Ayan. Parang nasa ibang bansa, no? Akala nyo nasa Japan. Char lang! Okay. Yan, gandang linis. Sarap dito magpahangin. So, kita nyo? Yung tulay na yan, yung isang tulay doon, yun ang Bolton Bridge, no? Tapos, doon sa kabila naman yung napaka-controversial na Bukana Bridge. Ika nga, sabi nga ni Madam Rowena, meron daw nangangagaw dyan. Ang tawag sa kanila ay Agaw Tulay Gang. Ayan, alam niyo kung sino na yon, kung sino yon. Ayan. So, puntahan na natin mga madlang people. Dahan-dahan muna tayo sa paglalakad-lakad. Ayan. Lakad-lakad muna. Ganda, linis, no? Isa talaga sa maganda sa Davao City ay napakalinis. Siyempre, Davao Wanyo, disiplinado. Kitang-kita nyo ang linis. So, kunting lakad. Sakto-sakto din. Medyo mabigat na tayo. Lumalaki na nga ang bell-bell. Ayan. Okay. Oh, hi, Dodong! Oh, kita nyo yung dudong ko. Oh, Dodong! Dodong! Nandyan sa baba. Okay. Lakad-lakad muna tayo. Habang tayo'y naglalakad papunta mismo sa tulay, magkwentuhan muna tayo. Kanino bang ligasaya ito? Ito ba'y kay Marcos o kay Duterte? Pag-uusapan natin habang tayo'y naglalakad. Noong 2018, bahagi ng Velvet program ng dating Pangulong Duterte, isa sa kanyang proyekto sa Davao City ay ang Davao City Coastal Road Expansion. Meron ito o divided for 4 segment. Segment A, B, C, and D. Ang segment A, ito'y open na from Bagua Playa to Times Beach. Ang segment B naman, Times Beach to Ruas Avenue, kasama itong controversial na Bukana Bridge. At ang segment C naman, Ruas Avenue to Santa Ana Bridge. At ang ikahuling segment ay ang Santa Ana Bridge papunta naman sa Jerome R. Castillo. So ganito mga pangga, ginastuhan ito o binadgetan ng gobyerno sa pamumuno ni Duterte 33 billion pesos. Kaso lang ang tulay ay hindi kasama sa budget. Ang naging mayor that time, walang iba ang ating Vice President Sara Duterte. Sa panahong yun, namumblema ang ating Vice President kung saan niya kukunin ang budget sa mismong tulay. Paano magkukunikta ang South at ang North kung walang tulay sa Davao River? Buti na lang sa pakikipagkaibigan ng kanyang ama na walang iba, si Pangulong Duterte sa China, isa sa resulta sa foreign policy engagement, China government give and funded the Bukana Bridge of Davao City, 3.2 billion pesos. Anyways guys, Bukana Bridge partial openings for recreation, jogging, and walking but are not fully open to traffic due to ongoing work dahil may mga section pa talaga na hindi pa tapos sa segment B ng Coastal Road. Ang na-check lang kasi ni Pangulong Marcos ay ang tulay mismo. Hindi niya sinama na i-check ang buong segment B ng Coastal Road kung ito'y tapos na. So marami pang tinatrabaho at definitely ito'y matatapos 2028. Kaya naman ang local government ng Davao City kinansila ang pagbubukas noong December 15 sa Bukana Bridge dahil iniisip ang kapakanan ng katawan. Ika nga, safety first. Hindi yung magyayabang ka ng proyekto, hindi naman ligtas ang dumadaan. Makikita talaga natin kung sino talaga ang may puso at inuuna ang katauhan. Makikita talaga na napakasulit, matibay, pulido, standard ang Bukana Bridge. Contractor nito ay ang mga Chinese, funded by the China government. Maraming salamat sa China sa binigay niyong tulay. Laking tulong ito para sa aming mga Davaoenyo at lalong-lalo na sa mga nasa South at nasa North. At sa hindi pa nakapag-subscribe ng aking channel, baka naman palambing, paki-click na rin ang bell button para lagi kayong updated pag may bago ako. At paki-share na rin. God bless. Bye!